sa Panginoon, siya'y awitan at ating purihin. Ating sambahin ang Panginoon, ang ating kubli at lakas. Lumapit tayo sa Panginoon, siya'y awitan at ating purihin. Lumapit tayo sa Panginoon, siya'y awitan at ating purihin. Lumapit tayo sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Upang tayo maging marapat sa misang ito, kaakibat ng ating mga intensyon, halina't magsisimulan tayo para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan na sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Dasal natin ang mga OFW, ang mga may sakit at mga may pinagdaraanan sa buhay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan. At gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Jesucristo at sama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay, kasama ng kanyang anak? Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino nga ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay, at ngayon namamagitan para sa atin. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapighatian? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib? O ang tabak? Ayon sa nususulat, alang-alang sa iyo, nanganganib kaming mamatay sa buong maghapon. Ibinibilang kami ng mga tupang papatayin. Hindi. Ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman, o ang alinmang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadanma niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Para mo ng awa, Diyos ko, ako'y ipagsanggalang mo.
Parang awa mo na, Diyos ko, ako'y ipagsanggalang mo. Katulad ng pangako mo, tulungan mo, Panginoon. Yamang ika'y mahabagin, ako'y iyong ipagtanggol. Pagkat ako ay mahirap, laging nangangailangan. Labis akong naghihirap sa ganitong kalagayan. Para mo ng awa, Diyos ko, ako'y ipagsanggalang mo. Tulungan mo ako, Poon, sana naman ay iligtas. Dahilan sa pag-ibig mong matatag at di kukupas. Bayaan mong makilala na ikaw ang nahabag. Ipakita sa kaaway na ikaw ang nagliligtas. Para mo ng awa, Diyos ko, ako'y ipagsanggalang mo. Sa Diyos ay buong puso akong magpapasalamat. Sa gitna ng karamihay, magpupuri akong ganap. Pagkat siya'y laging handang tumulong sa may hirap, na lagi nang inuusig at ang gusto'y ipahamak. Para mo ng awa, Diyos ko, ako'y ipagsanggalang mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating noon ang ilang Pariseo. Sinabi nila kay Jesus, "Umalis ka rito, sapagkat ibig kang ipapatay ni Herodes." At sumagot siya, "Sabihin niyo sa alamid na iyon, na nagpapalayas ako ngayon ng mga demonyo at nagpapagaling. Bukas ay gayon din at sa ikatlong araw, tatapusin ko ang aking gawain. Ngunit dapat akong magpatuloy sa aking lakad ngayon, bukas at sa makalawa, sapagkat hindi na dapat mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propeta. Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga sinugo ko sa iyo. Makailan kong sinikap na kupin ang iyong mga mamayan gaya ng paglukob ng isang inahin sa kanyang mga sisi, ngunit ayaw mo, kaya't lubos kang pababayaan. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo na ako makikita hanggang sa dumating ang oras na sasabihin mo, pagpalain nawa ang dumarating sa ngalan ng Panginoon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret, Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal sa kanyang anak upang maging maayos ang lahat. Nabanggit po natin kahapon sa ating pagninilay ang pagiging focused ng ating Panginoon sa kanyang destinasyon, papunta sa Ama. And therefore, focused din siya sa kanyang misyon. Yun ay ang gawin lagi ang kalooban ng Ama. In fact, hanggang ngayon, mababanaag natin yon kasi pinasasabi ng ating Panginoon sa mga gustong pumigil sa Kanya, magpapagaling pa rin siya, magpapalayas ng demonyo bukas, at kayo din sa ikatlong araw, walang makapipigil sa Kanya. Ganun siya ka-focus talaga. No wonder, mula noon hanggang ngayon, mula nang magsimula siya sa kanyang pampublikong ministeryo, hanggang matapos ito, wala nang ginawa ang demonyo upang i-distract siya sa kanyang misyon. Katulad po ng ating narinig sa ating ebanghelyo ngayon, kung saan sinabihan siya ng mga Pariseo na umalis na dahil ipapapatay daw siya ni Herodes. Ito ay maliwanag na distraction sapagkat unang-una, sino ba naman ang hindi matatakot sa kamatayan, di ba? Kahit ang Panginoon natakot yan. Lalo pat sa puntong ito, hindi pa niya oras talaga. Ikalawa, sa lahat naman ng pwedeng magmalasakit sa kanya ukol dito, ang mga Pariseo pa. Hello? Alam naman po natin, ang mga Pariseo ay
allergic na allergic sa kanya. Kaya sa totohanan lamang, sinasabi lamang ito ng mga Pariseo sa kanya upang umalis na siya at sa gayon ay hindi na nila maranasan ang mga pangungontra niya, ang mga pangungonsensya niya sa kanila, ang mga pagtuligsa ni Kristo sa kanila. Yun lang yun sa totoo lang. At alam na alam yun ng ating Panginoon. Kaya naman po pwede niyang expose ang kanilang true intention. Pwede niyang ipahiya ang mga Pariseyong ito at patulan. Pero hindi niya gagawin yan sapagkat alam niya na ito ay isa lamang distraction. And so instead, he just moved on sa pagkapatuloy ng kanyang misyon. Dapat, ganun din po tayo. We should always avoid distractions. Kahapon po ay nabanggit natin na isa sa mga dahilan kung bakit hindi tayo talaga sigurado na kung mamamatay tayo, mapupunta tayo ng langit ay dahil tumatahak tayo ng iba't ibang mga daan, liban sa isinet ng daan para sa atin ng Panginoon na siyang tanging daan. And these are what? These are distractions. This basically means that we are entertaining distractions. Not because we don't want to go to heaven. Gusto nating mapunta ng langit, pero walang agad gustong mapunta ng langit. Para bang may iba pa tayong gustong gawin. At para bang on our way towards heaven, ang lagi nating iniisip ay we will always have enough time. Ang hindi natin alam, marami na tayong panahon at tsansa na sinasayang. Tingnan po natin ang ating Panginoon. Diyos na siya. Kung bakit hindi pa rin niya pinadadama ang demonyo. Kasi alam niya na mga distractions na bigay ng demonyo ay hindi basta distractions hanggang doon lang. Lethal ito. Sabi nga, di ba sa Biblia, we should not give the devil a foothold or you should not give the devil a chance to work on you. Sapagkat sabi ko nga, kapag ibinigay natin sa demonyo ang kaliwa, kukunin nito pati kanan. Aabusuhin niya yan at hindi siya titigil hanggat di niya magawang makamit ang kanyang misyon at tayo sirain at tayo ilayo sa Panginoon. Kung ang ating Panginoon kahit minsan hindi pinadama ang demonyo, bakit tayo padadama sa demonyo? Bakit tayo panloloko? Mas malakas pa ba tayo kaysa kay Kristo? Mas matalino pa ba tayo kaysa kay Kristo? Mas alam pa ba natin kaysa kay Kristo ang mangyayari sa kinabukasan? And we all know that the answer to all these questions is no. So bakit tayo patuloy na nagpapaloko sa Diablo? Inaaksaya ng Diablo ang oras natin. With the ultimate intention, of course, na kunin lahat ng oras natin. And besides, we should realize na hindi lamang ang oras natin ang nasasayang at hindi lamang din ang oras natin ang kukuhanin ng Diablo, kundi pati na ang mga oras at pagkakataon ng mga tao sa buhay natin. Isipin na lamang po natin na kapag may nasasayang na oras at pagkakataon sa buhay natin, just the same, may mga oras at nasasayang ding pagkakataon sa buhay ng tao sa paligid natin, lalong-lalo na sa buhay ng mga tao na malapit sa atin. Halimbawa po ako, kung hindi ako magsisikap agad na maging mabuting pare, edi masasayang ko ang maraming mga pagkakataon ng mga tao na mas mapalapit sana sa Panginoon. Kamakailan ay nabalitaan po natin na 3 sa mga sasakyang panghipapawid ni Congressman, sino ba yung Ko, ay nakaalis na dito sa Pilipinas. Hindi nga ba dapat nakamonitor ang mga assets ng congressman na ito? Lalong-lalo na kung nasasangkot sa malaking kaso. Bakit nakalabas yung mga eroplanong yan? Bakit hanggang ngayon walang nakakaalam kung saan ang kanyang kinaroroonan? Invisible pa yan? Kaya malaki at maraming mga pagkakataon ang maraming mga Pilipinong masasayang. Dahil sinasayang ito ng marami ring mga Pilipino na kinukonsinte ang katiwalian. Ganon din naman, maraming mga kabiyak, anak, magulang, kapatid, kaibigan, ang nagsasayang ng panahon at pagkakataon ng kani-kanilang pamilya, ng mga taong sa kanila ay mahalaga, pagkakataon upang ang mga taong ito ay maging payapa at masaya dahil sa pagiging pasaway nila. Maganda yung katwiran ng isang lalaki nang siya'y tanungin kung bakit hindi niya magawang magloko sa asawa niya. Ang parang sinabi niya ay ganito, napakaikli ng oras para maging responsableng husband and father ako. Napakaikli ng oras para ibigay ko ang pagmamahal na nararapat sa asawa ko at ang pagtataguyod na nararapat sa mga anak ko. Bakit ko babawasan ito? O di ba ito yung sinasabi natin na kulang na nga, babawasan mo pa?
Ba? Ang daming mga pagkakataong sinasayang dulot ng ating pagiging mayabang, pasaway, irresponsable. Kung sana'y po pwedeng o madali na magbalik ng asawa sa biyanan, ang magbalik ng anak sa sinapupunan, ang pumili ng kapatid o ng kaibigan, magpaampun ng magulang, sana'y madali. Pero maging madali man ay hindi naman pinipili dahil pinapahalagahan ka. But despite this, puro problema ang binibigay mo sa kanila. Hindi ka ba nakukonsensya? Obviously, kapag ganyan, nalilinlang ka ng Diablo. Ng Diablo, ang pinakakatangian na sabi nga ng Panginoon sa Juan 6:6, nagnanakaw lang, naninira lang at pumapatay lang. Ninanakaw niya ang panahon mo at pagkakataon mo, pati na ang panahon at pagkakataon ng mga tao sa buhay mo, na maging masaya, na maging payapa ang buhay, para sirain ka lang, pati na sila, at pati na ang mga pangarap ng Diyos sa iyo at sa iyong pamilya, sa mga taong sa iyo ay mahalaga. And ultimately, para patayin ka, para patayin hindi lamang ang katawang lupa mo, kundi pati na ang kaluluwa mo. Huwag tayong paloko sa Diablo. Pag nagkataon, walang hanggan natin itong pagsisihan dahil siya nang sumira, nag-aksaya, nagnakaw at pumatay sa atin. Ang siyang pang sa huli ang sasalubong sa atin sa impyerno. Dahil nagawa niyang i-distract ang misyon natin patungo sa destinasyon natin. Huwag sanang ganito. Katulad ng Panginoon, mag-focus tayo. Maliwanag ang sinasabi niya sa Ebanghelyo na parang inahin na ginagather ang kaniyang mga supling, ang kaniyang mga sisiw beneath Him. Pasakop tayo sana sa Kanya. Paggabay tayo sana sa Kanya. Isuko natin ang ating sarili sa Kanya sapagkat kung hindi natin gagawin ay matutulad tayo sa dating Jerusalem. Pag-isihan natin ang mga tsansa na inaksaya natin. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa ang Diyos. kung ako'y magtatapat. Kung ako'y magtatapat Sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Sapagkat anak niya. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringgin ng Diyos Dahil alam niya ang ang sitwasyon. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo. Ringgin ng Diyos Umikit tayo. ang samo ko. Panginoon, tulungan mo ko na ma-avoid ko ang maraming mga distractions sa buhay ko. Ang nag-aaksaya, nagsasayang ng panahon at pagkakataon ko para mas mapalapit sa iyo, para mas gawin ang kalooban mo at upang matiyak na sa awa at pagmamahal mo ay humantong sa iyo ang buhay ko. Pakitulungan mo rin pong magkabayan ang mga taong pinagdarasal kong magbago. Sana makita niya na kung siya'y magbabago lang mula sa kanyang pagiging pasaway, mula sa kanyang bisyo, mula sa kanyang pagiging mayabang at makasalanan, ay maraming panahon kami bilang pamilya ang hindi masasayang. Hallelujah! 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 Masalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Sa
Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos ng pakatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaring matagal, maaring maging mahirap, pero maging maayos din naman ang lahat. Kakay Jesus, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus, kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Pag-aalay ng alak at tinapay, naway maging iyong dugo't katawan, pagkain ng buhay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos, pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagkamahal. Sa pag-ibig mong ipinlas ang katauhan ng Espiritu Santo ay unang aning bigay, ng anak mong naglagat sa amin ng katiyakang nakalang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin
ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Si Kristo'y Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na pong aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang Ina ng Diyos. Isalusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan
sa lahat ng masama. Hiniling namin kami atiyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Handa ka na ba? Huwag hintayin ang bukas. Pag wala ng pag-asa, ngayon ang pagkakataon. Huwag mong sayangin ang panahon. Naghihintay siya. Jesus ay may katiyakan. Alam natin ang patutunguhan sa buhay na daratnan. Ngayon ang pagkakataon. Isuko ang lahat mo sa Kanya, ang puso mo at kaluluwa. Handa ka na ba? Handa ka na ba? Handa ka na ba? Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa pagiging mong banal, upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Heso Kristo, asama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen.
Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, O aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Panalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo na nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo sa mga ating pamilya na mapagmahal at Diyos ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Muli, samahan niyo po kami mamaya alas 8 ng gabi sa pagdarasal ng Santo Rosario para sa ating bayan. Humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears in our minds and hearts as once they fell at Lasalet. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Tears in our minds.